Panibagong ganap na naman nga sa babaeng walang kapaguran at malapit ng pakasalan. Ay! Naksyuta! For today's ganap nga, ay isasama ko naman kayo sa pupuntahan namin ni fiancé. Ngayong araw kasi nakalaan na pupunta nga kami sa Shibuya at pareho nga naming first time na makakarating doon. Wala nga sa Eki na malapit sa amin ay naglakad lang kami pasakay nga dito sa Densha. Ang kinagandahan nga doon sa pinag-i-stayan naming apartment ngayon ay hindi nga kami malayo sa city o sa Shibuya. Pero dahil hindi pa nga kami nag-uumagahan at nanananghalian nitong si Bebu, nag-isipan muna nga namin bumili ng tinapay. Ay Diyos ko, yung tinapay naman nila kapiranggot lang 70 pesos. Sabi ko nga kay fiancé Bebu, ay kainin na nga lang namin to sa trend pero hindi na kami inabutan dun dahil gutom na nga kami pareho. Pero rate ko nga itong tinapay na nabili namin, 5 out of 10 kulang sa asukal, naksyot ha? At ayun na nga, dumating na nga itong tren na sasakyan namin. Papunta nga ng Shibuya at aabutin lang naman yung biyahe namin ng mga 10 minutes lang. Pagbaba nga namin ng Shibuya Station ay sinundan lang namin yung mga sign kung saan nga matatagpuan itong si Hachiko. O diba, bawal ang mga garapal dito, maganakala rin tao Kenny. Nasa isang linya lang sila. Sinundan lang din namin kung saan nga papunta yung tao dahil panigurado ay mag-i-exit nga sila. At finally, nakarating na nga kami dito sa pinaka-statue ni Hachiko at grabe, parang kailan lang napapanood ko to sa movie, ngayon nandito na nga kami ni fiancé Bebu. Para nga makapagpa-picture, si fiancé Bebu na nga lang ang pinapila ko dahil ubod nga ng haba ng pila. After nga noon, nagpunta naman kami dito nga daw sa pinaka-busiest place o crossing sa buong mundo. Naku, hindi siguro. Subukan muna nila magpunta sa Balintawak. Sobrang daming ang tao dito sa Shibuya at sa lahat yata ng pinuntahan namin dito sa Japan, dito nga ang pinaka-crowded. Pero alam nyo ba, ang kinagandahan nga dito sa Shibuya ay marami kang nga pwedeng puntahan, kagaya nga ng Shibuya Sky. Ay hindi nga namin alam kung saan yun located talaga, nag-map na lang nga kami at dito nga kami dinala sa pinakamataas na building na to. Lipahapon na nga rin ng mga time na to, kaya naman ang madali na nga kami pumunta ni Bebu dito sa building. Kagandahan nga dito sa Japan ay lagi nga may sign kung saan ka pupunta, kaya naman hindi mo na talaga kakailanganin magtanong. Pasok nga namin sa loob ng building ay nakita na nga namin itong mga nakapila na to, kaya nakipila na rin kami. After nga noon ay sumakay nga kami ng elevator dahil yung Shibuya Sky pala ay located nga sa 14th floor. Isa nga itong Shibuya Sky sa mga sinesearch ko talaga at gusto kong puntahan dito sa Shibuya. Kaya lang muntik na ako maiyak nung makita ko ngang sold out na daw ang ticket ngayong araw. Ay Diyos ko, kalago ko pa mo, naksyuta. Kaya ang tagal kong pinagplanuhan itong OOTD ko na Malakoreana ang datingan tapos hindi pala ako makakapasok. Talaga namang walang kakausap sa akin ngayong araw. Masama ang timpla ko, damay-damay na to. Galit ako lahat sa inyo. Charis! Wala na rin naman kami magagawa ni Bebu, kaya naman bumaba na nga kami at sabi ko sa kanya, mag-ikot-ikot na lang kami dito at maghanap ng pwede pa namin puntahan. Dahil bad trip at malungkot na nga ako ng mga time na to, nagkaya na lang nga kami ni Bebu na maghanap ng masarap na kakainan. Nundan na nga lang namin kung saan ang gagaling yung mabangong amoy at yung usok, kaya naman nakarating kami dito sa may Yakinikuan. Basta ito yung yakiniku na lagi nga namin kinakainan kahit nung nasa Sapporo pa nga kami. Wala nga, hindi namin alam kung saan patungo itong restaurant na to. Kaya naman pala nasa underground siya. Pababa na nga kami ni Bebo at nung pagbaba nga namin, nakita nga namin na meron ng ilang-ilang tao na mga kumakain din. Pero no joke, masama talaga ang timpla ko ng mga time na to. Kaya feeling ko makakaisang bandihado ako. As always, lagi ko naman sinasabi sa inyo na yung mga yakiniku nga dito ay talaga namang pricey. Pero okay na yun. Diyos ko, wala na akong maisip na iba pang paralan para maging masaya ako ngayong araw. Pero sabi naman sa akin ng fiancé ko, wag na daw ako malungkot. Bubusugin na lang daw niya ako ng pagmamahal. Ay! Ay Diyos ko, so sobra na ako kalantong. Talaga naman mga konyat na ako kang Angeline, mapagmahal ka niyan. Mabalik nga tayo dito sa in-order namin. Nagluto na nga ako nitong atay, baka at baboy. Grabe, napakasarap nito. Nag-iisip na nga ako ng mga time na to. Bukod sa Okoy King, parang ito din ang gusto kong gawing business. Kaya naman nagdesisyon na nga ako habang umunguya ako ng atay na magbubukas ako neto pag uwi ko ng Pilipinas. Pera na lang talaga ang kulang, naksyota. Alam ko napapansin nyo rin na bilog na nga ang mukha ko dito sa Japan. Diyos ko, napurga na ako kakayakiniku. Well, as of now, habang nandito kami sa Japan, bumigat na nga ako ng 5 kilo. Hirap pa mo ako mag-gym ng ilang araw sa Pilipinas. Lalamon naman pala ako ng ubod ng dami dito sa Japan. Naksyota. Bago niya
skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang laruin dito, itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong i-bet, tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam nyo na kung ano yung mechanics nito, kagaya lang din sa perya, pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game, kaya subukan nyo na ring laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman. Salamat!